Okay guys, update sa ating ginawang low head hydro turbine. Eto, in-upgrade ko siya. In-upgrade ko yung kanyang stator winding. Tingnan natin kung may pinagbago. Flashback. Eto guys, yung tatanggalin kong winding niya. Tapos idediretso natin dito. Lalagyan natin ng coil, iwa-winding natin para tumaas yung kanyang output. Eto na siya guys, tapos ko nang dinagdagan yung kanyang winding. Bale, ito siya. Tapos yung remaining guys ay dinagdag ko dito. Kaya medyo tumaba yung iba. Gusto ko lang mapatas siya ng hanggang 24 sana kung maaari. Okay, mas malakas, mas maganda. End of flashback. Siya nga pala guys, eto. Ang problema pala sa mga ganito, ang tanging kalaban niya pala ay unang-una yung mga naanod na dumi galing sa ilog, galing sa taas. Pag hindi natin takpan yung kanyang inlet, papasukin lang dumi, tapos magbabara sa kanyang turbine, babagal siya, hihina. Plus, ang problema pang isa ay leak, kung just in case may mga singaw. Kaya ito guys ay, eto binuksan ko siya ulit kanina. Nilagyan ko ng mga stick glue yung kanyang mga tornilyohan. Kaya pala, nung yung pangalawang test ko pala, kaya pala sa katagalan, humihina.
Ang mga ganito pala ay wala siyang kakayanan na mag-boot up just in case meron siyang hangin or may leak. Dire-diretso na siya hanggang sa humina, mamatay. Kaya nilagyan ko ng stick glue. Bali sa kanyang labi, yung may tatakip dito sa taas, dito, meron siyang rubber. Ang problema, nalimutan ko, yung mga tornilyohan pala, yung mga butas, doon pala pumapasok ang hangin. Kaya pala, pag nagkaroon na siya ng load, lalakas yung higop niya ng hangin, unti-unti humihina. Ayan, yung leak dito sa mga ganito. At dito. Ayan, at sa mga tornilyohan niya. Ayos, medyo mas malakas ngayon guys. Napapansin ko kasi noon guys, humihina, bumabagal. Doon pala, unti-unti pumapasok yung hangin doon sa mga tornilyohan. Unti-unting dumadami yung hangin hanggang sa bumabagal. Ilan yung output niya? Eto guys. Sana makita ninyo. Nasa 33.5. Ayan. Subukan natin na ipa-load dito. Okay. Wow! Ayos! Lalakas guys. Tapos, kahit na mayroon na siyang load, nasa 28.4. Yan. 29 point something 4 7. Yung battery ay nasa 12.91. Okay, try natin. Nasa 32.6 pa rin. Then subukan nating i-clamp. Ayun o. Kumarga ka agad guys o. Nasa 13.1. Tanggalin natin. Ayan. Bumalik siya sa 34.3. Ayos.
success guys, tumaas. Tingnan pa natin. Yun o. Bahagyang bumagal guys. Nagkaroon siya ng load. Yan o. Malakas kumarga. Nasa 1.42. Still kumakarga. Tingnan natin kung kaya niyang iabot ng hanggang 14 volt. 14.2, 14.4. Yan guys oh. Ayan guys, umabot na siya ng 14.4, 14.5. Okay, nasa 1.3 ampere yung kanyang kinakarga. Kargado na to guys, kaya mababa yung kanyang current. Pero kung just in case na gutom to, talagang mataas yung kanyang ampere. Subukan nating tanggalin kung tataas ulit yung kanyang supply. Tingnan natin. Ayun oh, nasa 32 ulit. Ibig sabihin guys, talagang hindi na naghahalo yung hangin at tubig sa ilalim. Hindi na kumbaga dumadami yung kanyang air pocket. Ayan oh, bumalik siya ulit. Nasa 33.6. Tumaas siya ulit. Yan, karga ulit natin. Yun oh. Kumpara sa dati yung stock niya. Ngayon, ito paano, sustain na siya. Okay? Yan, pero kung mataas yung load, syempre naman, kung mas malakas yung load mo tapos yung pinapasok mo, obligado talaga maubusan. Okay, subukan natin. Tang LED pa lang guys. Pero kung just in case na medyo bumigat-bigat, dyan siya magbabawas. Pero kung yung mga TV lang na LED, mga ilaw, mga LED na ilaw, hindi niya kaya ubusan yan guys. Makikipagsabayan siya. Ayan o. Halatadong umiinit din yung diode niya, yung bridge type na diode. Ang kagandahan lang nito ay time to time na pag nag-load ka tapos kailangan mo ng karga, ibibigay niya. Tingnan natin guys hanggang mamaya. Siguro pag uwi kami, medyo hapon-hapon pa naman. Tingnan natin kung parehas yung kanyang status ng battery, kung tataas or babagsak sa isang load na ilaw tapos isang inverter. Consider kasi guys na ito ay load. Secondary load lang yan. Tingnan natin hanggang mamaya kung successful or hindi itong ginawa nating upgrade. Yung status ng kanyang pag-charge guys ay nasa, ayan guys oh, 1.44 ampere, 13.2. Yan. Subukan natin tanggalin kung tataas siya. Baka bumagsak na yung kanyang output doon. Okay, tanggalin natin. Tanggal. Tayin muna natin para matanggal ko. Ayan. Okay, bumalik ulit sa 32.5. Naglalaro siya guys. Okay, subukan natin ibalik. Okay. Ayos na ayos. Okay. Ayan, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. At next time, ano po kayo pwede natin gawin dito? Yung ginawa kong DIY na Pelton turbine, medyo matatagal pa yun guys kasi wala akong budget. Pag-iipunan ko pa kung ano yung pwedeng bilhin at kung may ibili pa. Ayan. Medyo magastos sa host yun guys kasi
yung hose dito kailangan mahaba. Kailangan mabigyan natin siya ng magandang pressure. Kasi kung maiksi lang, mababa yung kanyang pressure, hindi niya maitulak. Kaya dapat medyo mahaba-haba yung testing natin. Okay, maraming salamat guys. At next time ulit. Paalam muna. Bye-bye! Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.